Hello mga Marcy, magandang araw sa inyong lahat. Kagabi nga pala ay nagprito ako ng talong at ng okra. Uunahan ko na nga kayo mga Marcy, kaya pala ganito ang kulay ng mantika dahil nagprito ako ng tuyo. Hindi na nga nabidyohan dahil kakakuha lang ng cellphone sa tindahan. Naka-charge nga kasi kaya gabi na namin nakuha. At heto nga nakahabol pa sa talong. Sabi ko nga sa mga anak ko ay tipid-tipid muna tayo dahil may mga pasok na kayo. Mabuti na nga lang at naiintindihan ng mga anak ko. At mabuti na nga lang din sanay sa gulay ang aking mga anak. Minsan naman ay pinag-uulam ko sila ng masarap-sarap kung medyo nakakaluwag-luwag lang din. Ganito nga lang ang aming buhay at nagpapasalamat pa rin ako sa poong may kapal dahil kahit paano ay nakakaraos kami sa araw-araw. Hindi naman kami nalilipasan ng gutom kahit nga gulay lang ang ulam. At blessed pa rin kami dahil nakakapag-aral ang mga anak ko. Yun nga lang ay sobra-sobra na ang pasasalamat ko sa poong may kapal. Hindi naman nga ako naghahangad ng sobra-sobra. Kung mayroon man akong hinihiling sa Panginoon, yun ay mapaayos ang kalagayan ng mga anak ko kung sakaling ako'y mawawala. Magkaroon man lang kami ng sariling bahay at lupa ay sapat na sa akin. Dahil nga ako nung mga bata kami ay lipat-lipat kami ng tirahan ng lola ko. Nasa Bicol nga kasi ang lupain namin. At hindi ko naman nga kilala ang aking ama. Kaya kung may sarili man kaming lupa ay hindi rin namin matitirhan. Legal nga akong anak dahil kasal ang aking mga magulang. Yun nga lang ang masaklap, hindi ko nakilala ang aking ama. Kaya nagpapasalamat ako na inalagaan ako ng lola ko. Napapalaot na naman nga tayo mga Marcy. Ito nga si Arnel pagkahatid kay Sope ay nagwalis naman. Habang ako naman ay naglalaba. Pagkatapos nga ni Arnel magwalis ay nagpilapil naman siya. Gagawa nga ng bagong punlaan dahil hindi na raw obrang itanim yung naunang punla. Pagkatapos niya nga magpilapil ay umuwi na rin at pinitas pa nga ang isang pipino. Ako naman ay tumayo muna para magsaing. Habang nagsasaing nga ako ay dinikit ko muna yung nakuha kong mapapakinabangan pa kahapon. Sayang naman kasi po pwede pa naman. Pagkatapos ko nga magsaing ay kumuha na rin ako ng dahon ng ampalaya. Hinimay ko na nga rin diretso at ang isda naman ay ipapaprito ko na lang sa anak ko. Dahil nga babalik na ako sa aking labahin. Pero bago nga ako umupo sa aking labahin ay kinuha ko muna ang pipino. Dahil nga isang peraso lang ang kinuha ni Arnel, dadagdagan ko na para maging panghimagas namin. Nakakuha nga ako ng 3 peraso kaya binalatan ko na para matimplahan na rin ng mga rekado. Lalagyan ko nga ng suka, paminta, asukal at asin. Masarap nga ito at manamis-namis dahil bagong pitas. First time nga nagtanim ni Arnel ng pipino, mabuti nga at nabuhay. Kung sa bagay, maganda nga kasi ang kamay ni Arnel pagdating sa pagtatanim. Hindi katulad ko na kapag nagtatanim, tumubong man pero hindi namumunga. Nilagyan ko na nga ng paminta, konting asin at asukal. Lalagyan ko nga rin ng konting bechin, sibuyas at suka. Ibababad ko nga muna sa suka para lalong masarap. At kung napansin nyo nga na may tira dahil pinatira yon ng aking anak. Ang gusto nyo nga kasi ay isawsaw sa suka at asin. Ayaw niya nga ng may asukal. Masarap nga din ito mga Marcy, isawsaw sa mayonnaise na may ketchup. Mabuti na nga lang at hindi na ako bibili ng pepino dahil nga may tanim si Arnel. Minsan nga kasi ay bumibili rin ako nito. Inilalagay ko nga sa suka at ginagawa kong sawsawan. Mabango nga kasi ang amoy at lasang-lasa mo. Abang gumagawa nga ako ng panghimagas ay nagpiprito naman ang anak ko ng isda at palaka. Palakang bukid nga ito mga Marcy. At naalala ko nga rin nung bata kami ay mahilig kami maminwit ng palaka. Ang pain nga namin ay kuhol. Ito na nga ang unang naprito ng aking anak. Ang palaka nga mga Marcy ay masarap din adobo. At isa nga yun sa mga gustong-gusto kong luto ng palaka. Pagkatapos niya nga magprito ay ako naman ang magluluto ng dahon ng ampalaya. Tamang-tama nga ito para sa akin dahil nga lagi akong puyat at laging sumasakit ang aking ulo. Nung bandang hapon naman ay maghahanap na uli ako ng magugulay para naman sa aming hapunan. Malapit na ngang magtakip silim kaya kailangan nang maghanap ng maiuulam. Pero naghawan nga muna ako sandali dahil nakita ko makapal na ang mga damo sa okra. Natatabunan na nga ng damo ang okra. Sayang naman kasi kung hindi lalaki, pinunla pa naman to ni Arnel bago niya nga itanim. At heto ngang si Puli sumunod sa akin. Si Stephanie naman nga kaya hindi ko kasama dahil kasama ng tatay niya, umalis nga sila. Tumayo na nga rin ako para kumuha ng papaya dahil yon ang aking nakita. At natutuwa nga ako sa mga talong dahil isang linggo na lang siguro ay may maibebenta na rin ako. At least kahit paano ay may pandagdag na baon ng aking mga anak. Si Alex naman nga ay sumunod sa akin. Ganyan nga ang mga batang ito kapag nakikitang wala ako.
Naghahanap nga kaagad. Natutuwa nga ako sa mga anak ko dahil nararamdaman kong mahal nila ako. Habang pauwi nga kami, si pulis naman ay sinalubong ng kanyang manliligaw. Madalas nga ay nasa labasan si pulis. Kaya pag hindi siya nakikita ng kapwa niya aso ay sinusundan dito sa bahay. Pinitas ko na nga rin tuloy ang nakita kong hinog na papaya. Dito ko na nga lang tatapusin ang aking video. Maraming salamat sa panonood. God bless!